Pwede nga ba ang LAN bank sa another phone lalo ang inaalaw nila is one device lang per LAN bank account? Ano yung mangyayari? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung LAN bank app ko o yung LAN bank account ko na nasa hiwalay na phone. Kapag chinek ko yung more, punta sa settings, dito sa registered devices, pwede lang pala tayong magkaroon ng one device per LAN bank account. Kung sakali na gusto nyong i-access yung LAN bank account nyo to another phone, kailangan nyo siyang i-unregister doon sa lumang phone o sa isang phone kung saan ito naka-install. Pero paano kung hindi nyo na pala na-access yung phone kung saan naka-login yung LAN bank account niyo? Ito yung isang phone sa Play Store na download at na-install ko na yung LAN bank mobile app. Tap ko lang yung open. At kapag first time yung mag-install, may mga information na magpa-pop up or mag-appear. I-skip nyo lang yun or mag-proceed lang kayo hanggang sa tanongin na kayo ng user ID and password ninyo. So, enter ko lang siya dito. And then, tap natin tong login. So, hindi tayo makapag-login kapag ganyan. So, dapat i-ensure na hindi naka-login yung account mo sa ibang device o sa ibang computer. Kasi pwede mong i-access via app or sa website nila. So, try ulit natin. May reminder nga dito na you can only have maximum of one device per LAN bank account. Para makapag-register at makapag-login sa bagong device na to, kailangan nating i-remove sa kabilang phone. Try nating manage devices. And then, try natin itong i-remove. And then from here, ang sabi, if you proceed, you will need to register this device before you can use it to log in again. So, okay lang sa atin yan. I-enter dito yung PIN na na-generate sa registered device. Since wala nga sa atin yung device, request tayo via SMS. Nakuha ko na. So, importante na nasa inyo yung phone na nakalink doon sa LAN bank account niyo. You have successfully removed sa kabilang account. And then, pwede na natin i-register itong device na to. Since nakapag-exit ako kanina, kailangan ko maghintay ulit until 8:05 or after 3 minutes para sa another OTP. And while waiting, dito naman sa kabilang phone, kapag nag-login tayo, so magkakaroon na ng error na this transaction is not available at this time, please try again later. Kasi nga, na-unregister na natin to, so kailangan mag-proceed na tayo doon sa panibagong device para ma-register na yon completely. After maghintay, register device na ulit tayo. At dapat makareceive na tayo ng code. Ito na siya, 284553. Proceed. And transaction successful na. Enable ko na rin yung biometrics. Enable na rin natin yung quick balance. Enable PIN na rin tayo. And proceed to accounts. Tap natin yung OK. At ito na, nakapag-login na tayo successfully. Nagkakaroon lang ng issue sa side ng LAN bank. That's why hindi nagpapakita yung balance. Pero yung account number natin nag-appear na. Dito sa more na section, kapag chinek yung settings, and then registered devices, bago na yung naka-register dito. Try nating mag-log out. And then log in ulit, gamit yung fingerprint, maging yung PIN. Tap OK. And maybe later na lang yung OTP generator. And from here, na-access na nga natin yung app successfully dun sa kabilang phone or sa lumang phone, automatically, hindi na siya ma-access. Na-check natin yan kanina. And kung sakaling ganito rin yung concern ninyo na hindi nyo na alam kung nasaan yung lumang phone nyo, andun yung LAN bank account, don't worry kasi pwede namang i-unregister yon gamit yung bagong phone. Kung saan i-access nyo na yung LAN bank, siguraduhin lang na nasa inyo pa yung SIM card or yung phone number yung nakalink sa LAN bank account ninyo. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!